design and construction. Magandang araw po muli sa inyo lahat, maligayang pagbabalik. Ang topic po natin ngayon ay ito pa rin ating bridge na nagiba sa Isabela, Santa Maria, Cabagan. So bago po magpatuloy ay mamasyal po muna tayo dyan sa bridge na yan through visual viewing. Paano po natin gagawin yun? Kung wala po tayo sa location. Madali lang po yan. Punta po tayo sa Google and type po natin ay Google Earth. Type lang po natin yan, Isabela, Cabagan Bridge. Yan. Searching. Yun po. Dinala na tayo ni Google Earth sa location. Ito po ngayon, tinitingnan natin ay ang view, aerial view ng location. Cabagan, Santa Maria Bridge na ito. Ayan. Ilang span po ng tulay na yan ay nasa ilog at ang the rest naman po ay nasa ground. So, paano ba tayo makakapag-view nito? Ito po yan. Puntahan niyo po ito. Select niyo. Kita niyo yung tao na yan. Show street view. Yan. Click po natin yan. And then ayan, nakita nyo, nag-highlight yan. Magpipik lang po tayo ng isang location dyan at dadali na po tayo ni Google Earth sa ground level view. See, nakita nyo po yan. Doon nyo tayo dinala. Kasi po yan, ang ginawa ng Google Earth dyan, patakbo sila ng mga sasakyan na merong 360-degree camera sa ibabaw ng sasakyan. Habang bumibiyahe yung sasakyan, kinukunan nila ng video ang mga location, mga daan na dinadaanan nila. Ganyan po yan, Google Earth. So, balik tayo uli sa selection. Kung saan po yung pinik natin, sabi ko nga, doon tayo dadalhin. So, nagbabago po ang orientation yan. Ibabalik nyo lang yan sa north. Para po hindi tayo malito, ibabalik lang natin ulit sa north ang ating orientation sa aerial view. Yan. Dito nagiba ang tulay. Dito sa may Cabagan side. Ayan po. Yan. More or less yan na yun. Pangatlong span mula sa dulo. Ito. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung 10. 12 span po pala ang tulay. 12 arc span ang ating bridge. So, nagiba ito dito sa pansampu. Yan na po. Exact location ng nagiba na part ng tulay. Ito naman po yung tumatawid sa river. Itong span na to directly ang nagiba. Kita nyo, pag sinusum natin, nakikita natin. Nung during construction pa ito, kita nyo, current condition, meron na silang mga nilagay na bakal dito. Kita nyo yan. Nakatornilyo lang tong beam na to. Sa current condition, nag-retrofitting na sila. Kinobera na nila ng plate itong side ng beam na to. Ang connection ng mga biga, ng mga steel beam sa girder, mas malaking beam, ay bolt lang, bolted. Ayun, no? Bolted lang po. Malinaw po ba? At ito, titingnan naman po natin. Ito naman yung tendon rods. Ayun, malinaw na po. Bolted lang din siya. Tinanim niya yung connection sa ibabaw ng beam and then yung ating tubo, may plate yan and plate. Binolt lang din niya. Confirm na po na naputol itong mga tornilyo na to kasi nakikita na naman natin sa picture na may plate po na nakakabit sa tubo. Putol ang mga tornilyo. Tornilyo lang talaga nagdadala ng tulay na linaw po. Yan ang Google Earth. Okay po ba? Yeah. Tapos na tayo mamasyal. Balik tayo sa ating main subject matter, design and construction. Talking about design, pag sinabi po natin na design, lalo sa structure, ang involved dyan ay mga structural engineer. Sila po ang nag-design ng forma ng structure kaya ng building at in this case tulay po. Sila nag-design ng arko na yan, sila nag-design ng bridge decking na yan at importante po sa lahat after ma-design mo, malalaman mo kung anong size yung konkreto na yan, kung buhos na solid or kagaya ng ginawa nila nakita na natin is hollow box RC section. And then sila rin po ang magde-design ng sizes ng mga steel beam na yan, kung gaano kalalim, kung gaano kalapad itong top flange, bottom flange, steel web. And then yan di-design nila based from loading and all factors considered ang load. And then part din po ng designer ang pag-analyze ng connection. Hindi po pwedeng nagbigay ka ng size ng bakal kung gaano kalaki. Nagbigay ka ng size ng konkreto kung gaano kalaki. Hindi mo po pwedeng hindi di-design yung connection niya. Trabaho po ng designer yan. In this case, nakikita na po natin na ang mga connection po nito, may tinatawag natin na shear connected. Bakit po natin sinabing shear connected? Kasi pagka ganyan, connected lang itong face na to, tinatawag nating web plate ng I-beam. Wala po tayong nakikita connection ng mga flanges sa bottom. Hindi po itong paano magde-develop ng moment connection. Shear connection lang din yan. At ganun din po itong mga beam na to.
Kita nyo po, connected lang ang web nitong maliit na beam na to sa web, dito sa malaking beam na to or girder through bolts. Yung bolt naman, ginamitan nila ng angle bars. Kinonect ng bolt, yung dalawang beam. Wala moment connection tayong nakikita rito. So ayan, tuloy po natin. Base po sa aking initial analysis review, hindi ako nag-assign sa software ng shear connection only dito sa mga joints na to. Ina-analyze ko po yan as moment connected. Sabihin, may paglalaban din po na binibigay ang mga flanges. Mas matibay po pag ito moment connected kumpara sa shear connection. Bakit kanyo? Kasi pag shear connected lang yan, ang deflection yan talagang malaki sa gitna. Kung ito ay ginawang moment connection sa software, hindi in-specify na shear connection lang yan sa analysis software. Tapos sa actual, ganyan ang ginawa nila. Mali na po yan. Sablay po dyan ng pagkakagawa nitong tulay na to. So sabi ko nga po kanina, ang designer, trabaho niya ang pagbibigay ng pagdidesign ng detalye. May mga drawing pong gagawin. Hindi yan basta-basta gagawin ng contractor kung wala siyang drawing na susundan. Yung drawing na yan na nagagawa po niyan, yung designer. Kung ina-analyze ng designer to as moment connection, dapat sa actual moment connection din po ang kanyang detalye. Kasi makikita niyo yung moment connection. Pakitaan ko kayo ng sample. Yan, ganyan po ang shear connection ng mga steel. Kikita niyo, pag sinabi nating shear, ang kinoconnect lang po dyan, yung web. Pag sinabing web, ito po yan, yung patayo na plate na yan. Kinoconnect lang din nila ng angle bar at binolt nila. Yan po ang sample ng shear connection. Yan, shear connection yan. Ito po. Malinaw po. Shear connection design, di ba? Mayroong plate, may bolt. Pero yung itaas at ibaba ng I-beam, yan tinatawag na I-beam po yan. I-beam. Hugis I yan, letter I. Kinonect lang itong plate na to. Ito tinatawag na web plate. Pero yung itong top plate na tinatawag na flange, walang connection. Ganyan po ang shear connection. Which is, malinaw po ba pag titingnan natin nakita natin sa picture? Kinonect lang nila yung bolt. Pagka naman sinabi nating moment connection, ito po makita nyo. Ang pinag-iba ng moment connection. Yun, nakita nyo. Dito po, nakikita nyo, kinonect ang web plate dito. Kinonect din yung ibabaw. Yan ang tinatawag na moment connection. Yan, ito ang pinakasimple po niyan. Meron kang connection dito sa web plate. Meron kang connection din dito sa top flange and bottom flange. Ang connection nga po pala sa bakal, may tinatawag na yung welded. Yan, puro weld lang po yan. Bakal sa bakal ang connection po, meron tayong mga bolted, merong welded, bakal sa bakal, and then bakal sa simento, meron tayo yan, anchorage na tinatawag. Yan na tinatawag natin mga anchor bolt. Nakapakain po yan sa buhos. Yan, moment connected po yan. Yan ang mga sample ng ating shear connection and moment connection. Yan pa po, kita natin. Meron talagang, nakaupo lang talaga itong mga beam na to sa itong ma-shallow na po, poste na to. And then meron pong gap yan. May gap yung bakal, may gap yung simento. Wala talagang connection. Nag-ano nila sila. Hindi nila pinag-connect yung beam na to dito. Pinaupulan talaga nila. Kaya nung nag-iba yung isang side, hindi na damage tong kabilang span. Pwede na. Ganyan po nangyari dyan. Patong lang to. Kung paano nakapatong ito dito sa konkreto, hindi natin nakikita kung may anchor bolt ba yan or wala. Baka talagang pinatong lang. So yan po, it is what it is. Pero talagang ito nakikita natin. Meron silang embedded plate na nilagay dito sa loob ng concrete arc. And then dyan lang po nila kinonect ang. So yun na po nakita natin na may problema talaga. So malinaw na po nakikita natin ang ating bridge deck framing ay shear connection. Pati po dito sa labas, madidevelop lang po yan ng moment connection. Itong klase na ginawa nila, kung winelding nila dito, full welding po kailangan. Pero kung winelding nila, bakit pa sila gagamit ng bolted connection? Mix pa nila. Kung welding. Kung bolted. Para mas simple. Hindi po natin masisiguro kasi titingnan natin sa picture, parang wala namang welding dito. So, ibig sabihin, purely shear connection lang po yan. So, kung ginawa ng designer sa software, ay moment connection kasi po by default ang software naka moment connection na yan. I-specify lang ng designer kung gagawin niyang shear connection, tatanggalin niya yung mga moment connection para hindi na po mag-generate ng moment forces. Kung ano yung pinasok niya sa software, yan din ang bibigay niyan. May tinatawag po sa software na GIGO, GIGO. Ano po yung sabihin ng GIGO? Garbage in, garbage out.
Pag pinasok mo sa software ay basura, ibibigay din sa'yo ng software na sagot ay basura. Kung basura ang interpretation mo, basura rin ang result. Ganun lang po yun, GIGO. Yan po ang problema sa pagdedependent sa software, pero kulang sa experience yung nagde-designer. Ang magiging flow po nito, technically is pag ang ginawa ng designer sa software ay hindi na interpret sa actual sa connection, hindi niya ginawa yung proper detailing. Kung moment connect ang ginawa niya sa analysis, hindi niya ginawang moment connection sa actual, mali po ang designer dyan. At ito nang nakita natin talagang malaking problema po rito. Tornilyo lang talaga nagdadala. At isa pa pong problema rito, base po sa ating analysis software, nagsasag nga po nagsasag po yan. Kung moment connected na nagsasag ng ganito, pagka ginawa pong share connected yan, lalo na po magsasag yan. Mas malaki ang magiging problema po niya. Kaya yung account nung pahinante nung truck na nung dumaan sila sa tunay, may narinig silang bakal na nagpuputukan. Either ito pong tornilyo na to naputol, pumutok, or dito sa mga connection ng mga tornilyo na may pumutok din. Diyan po ang nakikita nating problema kung bakit tumunog na parang pumutok. Yan, mga tornilyo po yan, naputol. Material engineer po kayo. Kayo po ang in charge sa tibay ng bakal na ginagamit nyo, lalo na reinforcement bar. Ang usual process po dyan, pumuputol kayo ng sample, dinadala nyo sa laboratory para ipatesting. Sa laboratory naman, meron tayo tinatag na UTM, Universal Testing Machine. Isusubo sa UTM machine yung bakal na yan at hahatakin unti-unti yan. Habang hinahatak, nire-reading po ang stress niyan. Tsaka yung elongation, deformation, etc. Hanggang sa maputol po yan. Intention talaga na putulin yan. The moment na napuputol po yung bakal na yan, para talagang malakas na putok ang nangyayari dyan. At pag naputol na po yan, doon na po gagawa sila ng kanilang report kung anong behavior at naging hanggang saan ang tibay na naputol yung bakal na yan. Kung talaga nagmamatch po ba yan sa material certificate sinabit ng supplier. Nakikita nyo po ba yan? Mayroong plate na isinama dyan sa buhos. May forma sa loob ang ating arc. And then sa ilalim ng forma na yan, nandiyan yung plate na yan. And then yung plate na yan may butas. Doon naman pumapasok yung solid rod. Hindi po natin makikita kung anong detalye nila dito sa loob ng rod na to. Pero more or less, may anchorage po yan. Sinabi po nating anchorage. Imagine nyo, ito lang ilalim na mukha ng simento ang magdadala niyang plate na yan. Nakita na natin, dahil sa bigat na overload, hinatak ng rod itong plate. Dito sa case na to hindi nabunot, pero doon sa ibang parte nabunot talaga, bumigay yung anchorage. Yan lang po nagdadala yung manipis na simento niyan. Hindi ko alam kung kapal niyan, baka 4 inch 6 inch. Then yung mga bakal na to, napakahihina po ng connection na ginawa nila rito. Itong connection to sa taas, ito naman ang connection nila. Yan, nakita na natin no, nag-crack, nabiyak na. Ganito na po siya. Yan, diba? Ito yan. And then, ito naman ang connection sa baba. Tornilyo lang. Ito po, kaya nga sabi natin sa mga previous videos, ang tibay ng isang connection ng structure ay nagdedepende sa tibay na kanilang weakest link. So, obvious na po ngayon, weakest link dito, yung mga tornilyo na yan. Tornilyo lang talaga nagdala. Kaya mga tornilyo na yan, may mga problema rin po yan. I-analyze natin in detail pa yan later. Finite element analysis. Tama ang design, tama si BBM, design flow. Pero sinasabi ko nga, base po sa ating subject na yan. Kung let's say sabihin po natin na tama ang design, tama ang nilagay nilang size ng mga bakal dyan, tama ang detalye ng connection yan. And then sa construction, mali naman, may problema po dyan ang contractor. Pero kung ang sinunod po ng contractor ay yung detalye ng designer, designer po may problema dyan. Nag-design lang yung engineer and then hindi naman niya pinakialaman ang actual construction, bahala. Kung baka let's say bahala ka na dyan. May problema naman po dyan yung public works, DPWH. Dapat po may consultant na nagko-control dyan sa designer at sa contractor at sa iba pang involved dyan. Kung hindi nag-hire ng consultant ang DPWH, sila dapat ang maging consultant dyan. Sila nag-review ng lahat yan bago kinonstruct yan. So meron na po talagang flow sa designer, sa contractor, sa DPWH. So yun na nga po, nag-discuss tayo ng maaaring potential flow sa design. Since ang topic po natin ay design and construction, ito naman po, dito tayo sa construction part. Kapag ang engineer gumawa ng design, kailangan mai-construct din naman yung design na yan, yung connection yan. Sabihin, hindi komplikado, hindi masyadong complex na napakahirap i-construct. Nagkakaroon ng problema. Yan po. Kaya importante palagi na ang design and construction ay maganda ang samahan yung dalawa na yan. Ang designer and contractor. Hindi po pwedeng magtatrabaho, gagawa ng isang
connection ng isang contractor na hindi binase sa plano at ang plano naman ang gumawa niyan yung designer. Pag may problema sa construction at hindi kayang i-implement ng contractor, mag-uusap yung dalawang yan. Diyan po nagkakaroon minsan ng RFI, request for information. And then minsan case naman po ng contractor nagsasuggest siya ng alternative shop drawing, i-discuss niya doon sa designer o sa consultant, ipapa-approve, and then pag na-approve na po yan na po ang gagawin, i-implement, and dyan na nagkakaroon ng variation. Hindi na natin pag-uusapan yung mga topic na sa project management na yan. Ito na po yan, ito na yung retrofitted. Sa Google Earth, nakikita na natin na wala po yan, ang linaw naman po, yan, wala po tayong ibang nakikitang plate dyan, yan. Yan yung kinukonstruct pa lang nila noon. Ngayon, eto na siya ngayon. Nagkaroon na nito mga plate na to. Yan, kita nyo. Ito sa Google Earth, malinaw, wala. Pero tingnan nyo ngayon. Anong nangyari? Nagkaroon na nito mga plate na to. Pinatibay na nila. Obviously, ginawa na nilang moment connection. Yan, naglagay na po sila ng connection sa bottom flange, sa top flange. And then, naglagay sila ng plate na inangkor nila at nagpatibay po sila. Sininturo nila ng plate dito sa from shear connection, ginawa na po nilang moment connection. Pero matibay po ba yung ginawa nilang moment connection? Tingnan nyo nangyari. Nadurog. Napunit. Weak. Mahina po ang ginawa nila. Dito, hindi pa nga po napunot ang mga tornilyo rito. Napunit mismo yung beam dun sa original connection niya, shear connection. Halos wala pong tibay na ibinigay ito. Ginawa nilang plate na to. Alam nyo kung anong mali rito? Sinabi ko na nga nung una. Tibay niya mga anchor bolt na yan ay depende sa kapal ng buhos niyang RC, hollow back section na yan. Yan yung bolt, pinaglalagay na bolt. Ang liliit. Nung nagyanig na po yung tulay, nagiba. Dito sa side na to, hindi nabunot. Pero doon, ito po yung part na hindi dito bumagsak yung tulay. Dito, sa side na to, bumagsak yung tulay. Ito po yan, yan ginawa nila. Yan mga moment connection na yan. Yan. Dito sa side na to, yung talagang nabunot na lahat. Nabunot na yung pati reinforcement dito na putol. Yeah. Walang tibay yung moment connection na ginawa. Base din sa load na dumaan dyan, yung truck na yan. Hindi natin alam kung yung design ginawa nilang design flow, construction flow. So ayun, nakita na natin ang mga problema sa connection. Connection ng rod, steel rod sa taas, sa baba. Connection ng beam sa RC hollow back section. Lahat may problema. Alam nyo ba na base sa aking evaluation yung pagkoconnect nila ng bakal, yung bridge deck at yung arco na concrete, may problema na nga yan dahil dito sa ating connection which is anchor bolt, saka yung embedded plate. Alam nyo, ang isa pang problema na nakikita natin dyan, yung mismong arc na konkreto. Imagine nyo, bigyan ko na lang kayo ng konting pag-isipan. Imagine nyo, paano nyo kinonstruct yan? Paano i-construct yan? Ang nakita po natin, alam po, isang problema po dito sa arc, sa tulay natin na to, yung mismong arc na yan. Kung kayo po ay may knowledge or experience sa pagbubuhos ng simento, comment nyo nga, paano nyo bubuhusan yan? Hindi po natin kayang buhusan yan ng bigla-biglaan, di ba? Pag binuhusan mo rito yan, hindi po pwedeng malambot pa to, buhos ka ng buhos doon. Ang konkreto niyan, tatapon lang yan by effect of gravity. So, kailangan medyo patigasin muna natin ng konti yan. Diba? And then, saka tayo magne-next layer. Hindi natin kayang buhusan ng bigla-biglaan yan. Kasi sa bigat lang mismo ng simento, aagos yan, tatapon lang yan dito sa ibabaw. Pakilagay po sa comment section. Kung pagbubuhos po natin, para maiwasan natin yung tinatawag na honeycombing, yung pag-aampaw, ano pong ginagawa natin? Bina-vibrator po natin, diba? So, paano po natin i-vibrator to? Susuksukan natin ng vibrator dito sa kabilang side. Ito po ang tanong. Paano i-vibrate yung ilalim ng arco para ma-ensure natin na yung buhos ay maganda magiging position dun sa ilalim ng arco? Meron po bang vibrator na flexible na pwede nating palikuin papunta sa ilalim? Or usually, ginagawa ng iba, bina-vibrate yung forma mismo sa ilalim. Comment lang po kung ano. Ang problema po kasi natin dyan, pag hindi natin ginawang buhos to is continuous, mangyayari dyan kung stage by stage, meron tayo di ba tinatawag na curing, shrinkage, expansion, contraction. Kaya ang konkreto, alam naman natin yan na pag nabigla ang pag-setting yan, prone to cracking po yan dahil mabilis ang evaporation ng tubig. Yung ating
water cement ratio, yung ating slump value. Pag malabnaw masyado yan, matubig. Pag nag-cure yan, mas mabilis mag-crack yan kasi mas maraming tubig. At saka mag-shrink po yan kasi nga na-evaporate yung tubig. Nagiging void yung ating concrete. Yan ang problema sa semento. So yung may nagtatanong bakit dito sa span na to nagiba, yung iba hindi. Yun na po, base sa explanation natin. Sa design, sa detailing, hindi po natin pwedeng masasabi na pare-pareho ang tibay niya mga connection yan dahil dito sa mismong inherent weakness nitong konkreto. Box ang ating konkreto, naka-anchor lang yung ating mga bakal, anchor bolt. Inconsistency sa pagbubuhos ng simento, malaking factor na po yan. Mamaya may ampaw dito. May nag-comment po nga dito, sabi nila bakit daw ganun ang buhos yan? Parang pantalon na butas-butas, tinapal-tapalan lang. Na-imagine na po natin yan. Talagang nangyayari na aampaw ang simento pagkatanggal ng forma tapos pa-plasteran lang. Common practice. Pero hindi acceptable. Lalo na sa ilalim yung arko na yan. Imagine kung baka maraming ampaw dyan. Lalo rito sa parte nitong curve na to. Ang hirap i-vibrate ng ilalim ng simento niyan para ang konkreto talagang masiksik niya, mapuno niya yung ilalim, mapulang Baka pangyari niya pagtanggal ng forma, ampaw-ampaw, tinapala na lang. Plaster na lang. Kaya sabi nila marami raw crack dito hindi pa ginagamit. Malamang po yun kasi simento talagang magka-crack yan. Lalo na dito sa arko na to. In-injection na nila ng epoxy. Tapal na lang po yan. Ano lang po yan. Solution sa problema pero hindi yan pang matagalan solusyon. Bakit ka mo? Yung crack na in-injectionan mo later on, mayroon na madidevelop na bagong crack sa ibang location. Magiging tuloy-tuloy na lang po ang problema na crack inject hanggang totally baka i-condemn na nilang tulay na to o gawin nilang tourist attraction to. Pero tandaan po natin base doon sa aking nakarang video, kung gagawin nyo na lang tourist attraction tulay na to, wag na po nyo yung overloading to gagawin pedestrian footbridge. Napulpak ng tao to, magigiba pa rin po yan sa overloading ng tao. Yun lang po, hindi po tayo nag-analysis ngayon pero next time may mga i-analyze natin yung mga connections na nakikita. Papakita ko sa inyo ang behavior ng mga connection na ginawa nila through finite element modeling and analysis, FEM, FEA. Marami po salamat sa panonood. Magandang araw po sa inyo lahat. Take care, God bless, comment, like, subscribe naman po dyan. Have a good day.